Isang gusali ang nasunog ngayong araw na ito, ang San Francisco High School kung saan sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. At malapit lang ito sa isang mall ng SM North EDSA sa likod ng SM Annex ang sunog. At alam nyo ba na nahulaan ni Rudy Baldwin bago mangyari ang sunog na ito? At ito ang sinabi niya sa kanyang post na may nakikita siyang sunog na magaganap pa lamang na malapit sa isang mall. Kaya naman nag-iwan siya ng mensahe na pinag-iingat ang lahat at magdasal lamang para sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon ay iniimbestigahan na kung ano ang pinagmulan ng sunog. Buti na lang nangyari ang sunog na ito na walang klase dahil bukas pa naman ang balik-aral ng mga estudyante. Grabe, ang daming nangyayaring trahedya ngayon, kaya kayo ingat! 13 years old ang pinakabatang naitalang HIV positive sa ating bansa sa pamamagitan ito ng sexual transmission na umabot na ng 500%. Kaya naman ang Department of Health nananawagan na magdeklara ng National Public Health Emergency. At ito naman ang new cases as of January to March 2025. Umabot na ng 5,101. Average cases per day, 57. Male, 4,849. For female, 252. At ito naman ang kabilang sa mga age group. Below 15 nasa 30 na. 15 to 24 years old, 1,686. 25 to 34 years old, 2,380. 35 to 49 years old naman, 886. 50 and older, 115. And still counting pa rin sa mga susunod na araw. At ito pa ang malala, according to DOH, karamihan ng HIV case dahil sa men-to-men sexual. So, 95% of our new cases are men having sex with men. Hindi siya sa sex worker na babae. By 2030, possible maging 400,000 young persons living with HIV in the Philippines. Kaya naman sobrang nakakaalarma ang balitang ito. Panahon na para magkaroon ng proper bimbangan, education at maging open-minded sa ganitong usapin. Sa mga parents naman dyan, gabayan ng mabuti ang inyong mga anak at turuan kung papaano mapoprotektahan ang kanilang mga sarili. At ipaliwanag kung ano ang magiging kapalit nito. At ikaw, kung hindi ka naman sigurado sa kanya, gumamit ka ng proteksyon para hindi masira ang buhay mo. Kung na-expose ka naman sa HIV at kung anumang STD, kaagad na magpa-consult sa doktor. May nakita pala akong isang post online. Researchers in Australia have just found a cure for HIV or AIDS. Sana totoo to para magkaroon na ng cure sa ganitong sakit. Kaya ikaw, ingat! Alam nyo ba na yung mga 34 na mga taong nawawala ng mga sabungero, 4 years na ang nakakalipas, ay pinaslang na at itinapon sa Taal Lake ang kanilang mga bangkay. Dahil lumantad na si alias Totoy na isa sa mga sospek sa kaso at sinabi sa mga pamilya na handa siyang tumulong para makamit ang hustisya. Sinabi niyang mga patay na ang mga biktima at malabo pang mga buhay pa ang mga ito. Ayon kay Totoy, ang mga sabungero ay pinaslang umano at itinatapon sa Taal Lake ang kanilang mga bangkay. Kasama pa daw ang ibang mga bangkay gaya ng isang drug lord. Sa kanyang salaysay ni Totoy, ikwinento niya na sinakal ang mga biktima gamit ang tie wire at sinakay sa van matapos mahuli ng daraya sa sabungan. At mahigit 100 katao umano ang namatay, hindi lang 34 na mga sabungero ayon sa kanya. Sa ngayon ay sinusuri na ng Department of Justice ang kanyang testimonya upang tiyakin na tugma ito sa iba pang ebidensya. Ayon naman sa DOJ, malapit nang matapos ang kaso. At tiniyak din ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na poprotektahan si Totoy bilang testigo. Kawawa naman ang nangyari sa kanila, lalo na yung mga pamilya na umaasa na hanggang ngayon sana buhay pa sila. Sana mabigyan ng katarungan ang kanilang pagkamatay. Rest in peace. Naalala niyo pa ba ang gwapulis na ito na nag-viral noong 2023 dahil sa kanyang mga post na larawan online? Siya si Julius Rael from Palo, Leyte dahil sa kanyang kagwapuhan na feature pa siya noon sa Kapuso Mo Jessica Soho. At ngayon siya ay may karelasyon na isang lalaki na kinakasama at matapang niya itong ipinost ang larawan na ito kasama ang kanyang partner.
Kung totoo man ito, masaya ako para sa inyong dalawa kasi mamaya baka campaign strategy lang ito. Love wins and happy Pride Months. Dalawang bata nawalan ng buhay ng dahil sa sunog. Nangyari ito sa Sinakaban, Misamis Occidental. Hindi sila nakalabas at natulungan dahil nakalak ang pinto. Wala ring bumbero ang makakapunta dahil nasa liblib silang lugar. Ayon sa mga kapitbahay, iniiwan daw palagi ng ina ang dalawang bata at sumasama siya sa kanyang asawa kahit saan magpunta. At hindi lang ito ang unang beses na nawalan sila ng anak dahil noon ay nawalan din sila ng anak dahil sa kapabayaan. Kaya ito ang nangyari, nadatnan nila na wala na ang kanilang bahay at ang dalawang bata magkayakap na wala na itong buhay. Kawawa ang nangyari sa dalawang bata, nawalan ng buhay ng dahil sa sunog. Kaya kayo huwag niyong ilalak ang inyong bahay, lalo na kung may bata o may naiwan sa loob. You may now rest in peace.